So tanong lang, may iwasan ba natin yung visa rejection? Welcome back to my channel, King here. Today, pag-uusapan natin yung step-by-step guide kung papaano ba mag-apply ng Korean Tourist Visa this 2025. So guys, napansin nyo ba this decade, ang dami-daming Pinoy na gustong makabisita sa South Korea. Especially yung mga gustong mag-K-drama pilgrimage, yung mga mahilig sa Korean food, and also yung mga mahilig sa K-pop. Pero ang dami-dami ring visa applications na nare-reject. So kapit lang kayo dyan. And before tayo mag-continue, kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, please subscribe to my channel, The Traveling King, para po makapagbigay pa tayo ng maraming travel tips katulad dito at makagawa pa po tayo ng ibang travel content. And guys, yung mga requirements na babanggitin ko mamaya, ano pala to? Ito yung general set ng requirements, okay? So kung sa mga special cases, like kung kayo ay mga online seller, kung kayo ay freelancer, kapit lang kayo pag-uusapan natin kung ano yung mga additional requirements na kailangan nyo i-present. Also kung ano ba yung kailangan nyong ilagay sa application form. Kasi guys, napakadaming nare-reject or nade-deny na application kapag nagkakamali ng pag-fill out sa application form. Ingat po tayo dyan. So here are the general requirements for short-term visitors going to South Korea. Unang-una guys, at ito rin yung pinaka-importante, completed visa application form. Next requirement is your passport. Make sure it's valid for more than 6 months pa bago nyo gamitin yung passport nyo going to South Korea. Passport size colored photo. Pagka magta-take kayo ng pictures guys, sabihin nyo na lang yung template dun sa studio. Alam na po nila yon. Sabihin nyo na lang for Korean visa or Japanese visa. Meron na po silang template para dyan. You also need a photocopy of the passport bio page. Also, kung meron kayong mga stamps and visas ng mga OECD countries na nabisita ninyo within these past 5 years. Latest bank certificate, at least 6 months, at kailangan din po na meron tong ADB or average daily balance. Kailangan din po ng bank statement, 3 months coverage. Also, kailangan nyo rin ng photocopy of your ITR or 2316 or 1701. Kung kayo po ay employed, lalong-lalo na kung sa private company to, kailangan din po na meron tayong Certificate of Employment or COE. Make sure lang na sa inyong COE, naka-indicate yung hiring date ninyo, kung kailan kayo nag-start. Kailangan din naka-indicate yung HR landline number, hindi po pwedeng cellphone number. May HR email, and yung kailangan din po ng position ninyo. Job position, kailangan din yung salary, kailangan naka-declare din siya sa inyong COE. Also, yung complete address or yung office address ninyo, kailangan po nandun din siya sa inyong COE. Okay? Kung kayo naman po ay business owner, kailangan po meron tayong DTI or SEC or SEC. Kailangan din po meron tayong mayor's permit at meron din tayong COR galing sa BIR. COR or Certificate of Registration. Kung applicable lang naman, better if meron kayong PRC ID or copy ng inyong PRC ID, pwede rin po natin itong isama sa ating application. So aside po dun sa general set of requirements, meron din po tayong available na simplified application process para naman po sa mga individuals na pasok sa category na ito. So pag sinabi po nating simplified application, so maliban po dun sa mga binanggit natin na requirements dun sa general requirements for tourist visa, meron po mga exempted or mga exempted individuals na hindi na kailangan mag-submit ng kanilang bank statement,
bank certificate, and ITR. So ito po sila. So kasama po sa simplified application itong mga individuals na ito. So number 1, kung kayo ay elected politician. Number 2, kung kayo ay government official. Number 3, kung kayo ay licensed professional or merong PRC. Number 4 naman, merong mga specific credit card holders na pasok sa category na ito. So, for the following banks na babanggitin ko, please consult your banks, okay? Sa mga specific set of requirements na kailangan nyo i-present, okay? So, we have Banco de Oro, we have BPI, we also have Metrobank and RCBC. So again, bakit ba siya naging simplified? Kasi guys, sa mga individuals na binanggit natin kanina, exempted na sila sa pagpasa ng ITR, bank statement, and bank certificate, okay? So, para yung going back dun sa sinabi natin, sa mga specific credit card holders na kasama dun sa mga binanggit natin kanina, from the banks na binanggit natin kanina, kailangan dito yung primary card holder. Yes, the primary card holder, and also if isasama niya yung mga immediate family members niya, like yung kanyang spouse, yung kanyang children. So, pati sila magiging exempted din sa pagpasa ng mga requirements na ito. So, dahil dyan, kailangan din nilang magpasa ng proof of relationship kung may mga immediate family na isasama itong mga primary credit card members or holders na mag-a-apply ng simplified application sa Korean Embassy. And guys, for addition lang naman, kahit meron kayong credit card na pasok sa category ng simplified application para sa South Korean tourist visa application, kung wala kayong mapoprovide na COE or proof of business, kailangan pa rin po natin yung na isubmit yung mga exempted na requirements na nabanggit natin kanina. So, kung wala kayong mapoprovide na proof of ties, kailangan nyo pong, for additional, lang guys para maging safe lang tayo, ipasa pa rin po natin yung ating mga bank certificate, bank statement, and ITR kung meron po. Okay? Para lang po maging safe tayo sa ating pag-a-apply. Kasi guys, ganito yun. Bawat application pa rin is subjected pa rin naman yan sa scrutinization and iisa-isahin pa rin ng mga visa officers yung information na nandun sa application form, also sa mga requirements na pinapasa natin. So, hindi porket na may ganitong credit card tayo at mag-a-apply tayo ng simplified visa, guaranteed na yung visa natin, okay? So, ganun talaga guys, hindi talaga natin hawak yung decision ng mga visa officers. So, talagang anxiety moment to kapag nagpasa tayo ng application and requirements. So, before we do that, ano ba yung mga kailangan natin gawin or alalahanin para kahit papaano maiwasan natin yung visa denial? So, tanong lang, maiiwasan ba natin yung visa rejection? Mahirap naman talagang sagutin kung yes or no guys, kasi sa totoo lang hindi talaga tayo ang may control dito. So kahit ipasa natin ng complete yung requirements natin, nakadepende pa rin talaga sa visa officers sa kanilang assessment kung ibibigay nila yung matamis na oo or yung kinatatakot natin na no or rejection. Nga, even if hindi natin kontrolado yung sagot, yung magiging sagot ng visa officers, at least nagawa natin yung best natin. So, ito yung mga kailangan natin tandaan para maging strong yung application natin, para maging mataas naman yung chance natin na magkaroon ng South Korean visa. So, sa application form natin, please do not lie sa inyong employment history, sa inyong business, or even sa inyong travel history. Kasi lahat ng information na yan, guys, ay verifiable. Okay? So, magaling ang South Korean Embassy pagdating sa background checking. Okay? You cannot outsmart them, and please do not lie sa inyong application. Okay? No po yan. So, sa mga susunod guys, i-explain ko sa inyo or i-walk through ko kayo sa pag-fill out ng application form. Okay? So, ipapakita ko sa screen dito yung itsura ng South Korean application form or visa application form. So, sa section 1, nandyan ang inyong personal details. So, I suggest na while you are filling out the personal information or the application form, make sure that your passport is right next to you. Okay? Because kailangan guys, yung mga information na ilalagay natin, like your name, for example, your name, your date of birth,
yung place of issue ng inyong passport, lahat yan matatagpuan ninyo sa bio page ng inyong passport. So make sure the information in your passport is the same as the information na nasa application form ninyo, okay? Specifically sa Section 1. Section 2 is the details of your visa application. So dito, if short-term lang naman yung stay natin, check natin yung short-term stay. If it's less than 90 days, okay? And status of stay, ang ilalagay natin dito, tourist C-3-9. Okay? Section 3 is your passport information. Ang tip ko lang naman dito guys is kopyahin nyo na lang yung nasa passport bio page. Meron ditong nakalagay na place of issue. Some people, nilalagay na lang nila Manila, Philippines. May tip lang dito guys is that kopyahin nyo na lang kung ano yung nasa bio page ng passport niyo para very specific tayo. So nakalagay minsan doon DFA Manila East. So yun ang ilagay natin sa application form. Okay? So sa section 4, 5, and 6 naman guys, so ito yung contact information, marital status, and your education. So guys, dito kapag may mga hindi applicable sa inyo na information, lagay nyo na lang NA, okay? Wag kayong mag-blank ng mga line items, okay? Kung wala kayong masulat, just put NA. Section 7 naman guys is yung employment section, okay? Dito sa part na to, ang daming nalilito at guys, ang daming nare-reject na application dahil din dito, okay? So, ang daming nalilito. Ano bang ititik ko? Self-employed ako, kailangan ba entrepreneur? Kailangan ba self-employed? Kailangan ba others? So, ito, i-walk through ko kayo kung paano i-fill out itong information na to. Kung kayo ay employed, lalo na kung kayo ay nasa private company, yung alam niyo yung traditional na employed individual, pumapasok sa opisina, pumapasok sa work. So, ititik nyo lang dun guys, is employed, okay? But make sure that you have COE to back up that information. So, entrepreneur and self-employed, guys, focus tayo muna sa dalawang to. Kung kayo is self-employed and entrepreneur, kailangan meron kayong BIR COR, okay? Certificate of Registration or yung 2303 kung kayo ay entrepreneur or self-employed. Kailangan registered po ang business natin. So guys, kung tayo naman ay entrepreneur, kailangan meron po tayong mayor's permit, meron din tayong BIR COR or Certificate of Registration. Kung wala naman kayo nito, kapit ka lang dyan, meron pa rin tayong ibang ipapasang requirement, okay? At iba rin yung ilalagay natin sa application form. At kung tayo naman ay self-employed, okay? Ito naman, halimbawa, freelancer kayo, pero meron kayong ITR and meron din kayong BIR COR, okay? So, kailangan registered yung ginagawa natin or yung livelihood natin para masama tayo sa category na to. Kung wala, stay ka lang din dyan, meron din akong ipapaliwanag. So again, kasi pagka tinik natin yung entrepreneur and yung self-employed, ang mga visa officers guys, meron din yung set of requirements na chine-check. Okay? Number 1 dyan is yung BIR, yung pag-register natin sa BIR. Okay? If wala kayo nyan at nag-tick kayo ng entrepreneur, self-employed, kahit freelancer ka or may online selling kang ginagawa, okay, kailangan mo yan guys. Kung nag-tick ka doon and wala yung requirement na hinahanap ng mga visa officers, nako, nasa 70-30 na agad yung chances mo of getting a visa favoring of rejection. So, ano po ang gagawin? Freelancer po ako, isa po akong virtual assistant, pero wala po akong ITR, hindi rin po ako registered sa BIR, or wala po akong COR. Pwede pa rin po ba akong mag-apply? Answer is yes. Ito po yung mga requirements na kailangan pa rin po natin gawin. At ito rin po yung kailangan nating ilagay sa ating application. So sa ating application form, so kung kayo ay virtual assistant na walang BIR COR or ITR pa, yung mga additional requirements. So copy of your employment contract kung meron, dapat meron. So, kailangan meron din tayong certification from clients or from our clients. Meron tayong COE, Certificate of Service, meron tayong bank certification or bank cert na within 6 months at merong ADB. Bank statement, meron din tayong kailangan na transaction history from online payment platforms, okay?
Sa bank statement nyo, kailangan nagre-reflect po dun yung mga payouts ninyo. Kasi sinisilip po yan ng ating mga visa officers. So, yung transaction history naman, kailangan kung via PayPal, Payoneer, or Gusto, or any other platforms, kailangan meron din po kayong copy, okay, ng mga transactions or payouts. In addition po sa mga requirements na nabanggit ko, if you are a freelancer na walang ITR or walang OR, kailangan nyo rin pong gumawa ng cover letter. Yes, gagawa po tayo ng cover letter. Explain po natin sa cover letter yung inyong circumstance, okay? Para maklarify kung bakit wala kayong COR. But it doesn't stop there. You have to assure them that in the following weeks ay magko-complain na kayo, okay, sa government natin. Let them know that in a few weeks' time, you are already planning of applying for one. Okay? Important po yun. Ito naman po guys, kung tayo naman ay online shop owner or merong online business na walang BIR, COR, ito po yung kailangan nating ipasa. So, kailangan po ng DTI Business Name Registration. So, kailangan mag-provide po tayo ng clear screenshots from your online store pages. So, ano po ba yung mga platform na ginagamit nyo? Sa TikTok ba? Sa Facebook? Okay? So, kailangan po meron tayong malinaw na mga screenshots. Okay? At yung name ng store nyo, kailangan nagmamatch sa name na nasa DTI ninyo or SEC. So, kailangan pa rin natin magpasa ng mga statement of revenue from online platforms. Kailangan natin ng bank certificate, ang statement na nagde-demonstrate ng flow ng inyong income galing sa inyong online store. So, with the absence of BIR, Certificate of Registration, i-explain niyo sa inyong cover letter na hindi pa kayo register. Assure them also that you plan to register in the coming weeks. Or same din po kung bakit wala kayong ITR, i-explain nyo rin sa cover letter, okay? Hindi nyo na kailangan gawing several pages yung cover letter ninyo, maging specific lang po tayo sa ilalagay natin, okay? And guys, going back sa application form, so para sa mga freelancer na walang registration sa BIR, sa mga freelancer, sa mga nag-online business na wala ring registration, sa inyong application form, huwag nyo pong ititik yung self-employed or entrepreneur. Okay? Ang itik nyo po is others. Yan, ipapakita ko po sa screen. Tick nyo yung others, and then meron din po dyan na reason or specification na bakit kayo nag-tick ng others. So yan, kailangan i-fill out nyo rin po yan. So dito po, i-declare na natin kung tayo ay freelancer or online shop seller or food business seller. Sa section na to, ilagay po natin yung position. For example, virtual assistant. So kung kayo ay freelancer, virtual assistant. So kung online shop seller naman kayo, ilagay niyo yung position, store owner. Okay? So guys, under pa rin dun sa others, sino pa rin bang mga individuals yung kailangan mag-tick nito? So kung kayo ay, aside dun sa mga sinabi nating examples, idadagdag ko na rin dito kung kayo ay recently graduate, or kakapasan nyo lang ng board exams, okay? So, dahil wala pa kayong employment, hindi pa kayo kumikita, wala pa kayong business registration, tick natin yung others, okay? So, mga fresh graduates and kakapasa lang ng board exams, okay? Ayan. So, others, and then, doon sa pag-provide nyo ng detail, ilagay ninyo recently passed, kung kakapasa lang ng board exam, or recently graduated, okay? Or ilagay nyo fresh graduate, ganun. And then, sa position, ilagay ninyo kung anong tinapos ninyo. For example, BS Medical Laboratory Science or BS Nursing. So, yun po ilagay natin. Okay? So, yan. Sa section na to, sa section 7, ingat-ingat po tayo rito. Kung hindi tayo sure, double check natin. Kung meron tayong mga kasama na nagtutour, double check natin or ipa-check natin yung ating application form. Okay? Moving forward, punta naman tayo sa section 8, which is tourism. Okay? Under this category, kung hindi pa kayo nakapunta ng South Korea before o wala pa kayong travel history, tick nyo lang yung no. And then on the first row, lagay nyo na lang is NA. Hindi nyo na kailangan lahat ng section is lagyan nyo ng NA. Okay? Kahit dun lang sa first row. NA, NA. Okay? And kung may travel history naman kayo guys, lagay nyo na lang din yung purpose, yung country. And then, doon sa date, merong format yan, paki-follow na lang natin. Kailangan talaga natin sundin, okay, yung format na sinet ng Korean Embassy, okay? Pag sinabing A4, huwag kang pasa ng A5 or A7, okay? Pag sinabing year, month, date din ang i-provide mong detail, okay?
Ayos tayo dyan? Clear? Okay, proceed tayo sa section 8.8. Okay? Under 8.8, immediate family members lang po ang need nating i-declare. And we have to be honest about this. Okay? Na kung meron tayong immediate family members, for example, anak ninyo, kapatid ninyo, parents ninyo, spouse ninyo, considered po sila na immediate family members. So, we have to declare them. Okay? Section 9 is medyo self-explanatory na po to. Proceed na po tayo sa Section 10. Okay? Section 10 is yung funding details. So, dito, 10.1, yung ilalagay nating amount dito, guys, it should be in USD or US dollars. Okay? For example, $1,500 or $1,000 or 1,000 USD. 10.2, lagay po natin dito kung self-funded, lagay po ninyo yung pangalan ninyo. Okay? And then yung relationship to the applicant. Ilagay nyo po dyan, myself. Okay? Type of support. Sa type of support, ilagay po natin financial support through my personal savings. So, yan po yung ginamit ko or yan po yung sinulat ko nung ako po ay nag-apply ng South Korean visa. Guys pala ha, since pinag-usapan na natin yung fundings, wala naman pong specific na binigay na amount ang Korean Embassy na kung magkano ba yung kailangan natin gawing show money. Okay? And to be safe, guys, let's just assume na ang nire-require is $100 to $150 per day of stay natin sa South Korea. Okay? So, just to be safe lang. And again, dito guys sa bank statement and bank certificate, alam na alam ng mga visa officers natin kung nilagay nyo lang yung pera dyan for show money. Okay? Kung kaka-deposit lang niya, and then hindi gumagalaw yung bank records ninyo, like all these months, ayan lang siya, walang gumagalaw, walang pumapasok, walang lumalabas. Careful tayo dyan, guys. Napakagaling nilang manghuli kung pang show money lang ba yung nasa bank statement ninyo. Hindi natin ma-outsmart sila, guys, kahit anong gawin natin. Okay? And again, kung pure yung intention natin na maging tourist, you don't have to do this. Naiintindihan nyo siguro yung sinasabi ko sa inyo. Hindi ko alam, guys, kung napanood nyo yung pinakaunang vlog natin. Kasi 'di ba, same principle lang naman. Kung gusto mo makalusot sa IO, ang number 1 na requirement dyan is be a real tourist. Okay? Dito rin naman, guys, para na makapasa tayo at para maging maganda yung impression sa atin ng mga visa officers, same principle, maging totoong tourist din tayo, 'di ba? Hindi yung meron lang tayong show money para lang, alam mo yun, para lang may mapasa kang requirement. Alam nila yan, guys. Okay? So, kung may balak po tayong mag-TNT, wag na po natin gawin. Okay, please? Kasi naapektuhan din po tayo mga normal na tourist dahil po sa dami ng mga nagti-TNT na Filipinos sa South Korea. So, sumasama po yung record natin doon. Kaya, humihirap po yung requirements na ina-ask sa mga regular tourist or regular people na katulad naman natin, guys. So, please, wag naman po tayong ganyan. Okay? Hindi natin ma-outsmart ng mga visa officers kahit 6 digits pa yung nasa bangko mo, pero one-time, big-time deposit yan. Nako. Strong ties to the Philippines. So, I guess this is the key talaga, guys. Hindi lang sa South Korean embassy, kundi pati kung mag-a-apply tayo ng European visa, Australian, USA, Canada, hinahanap talaga nila, guys, yung strong ties natin sa Philippines. Ito yung job, ito yung business, o kung may properties ka and family, yes, malaki yung chances natin of getting a visa rin. Ganun talaga, guys, no? I mean, talagang kailangan nating i-prove yung worth natin para makakuha ng visa. Kayo ba? Anong nafe-feel ninyo about it, no? Like, hindi ba parang masakit din na kailangan pang i-prove yung worth mo na ito yung pera ko, bigyan mo ako ng visa. Anong opinion nyo dyan, guys? Ano yung nafe-feel ninyo? Pag-usapan natin sa comment section. Okay? And ayun nga, guys, to sum it up, kailangan talaga maayos yung pag-fill out natin ng information sa application form at kailangan din, guys, maback up natin ito ng mga strong documents to prove it. Okay? Hindi porket milyonaryo ka, automatic na magagrant ka ng visa. Okay? And hindi porket kompleto mo rin to, guys, guaranteed na yung visa mo. Hindi porket sinunod mo ako, guaranteed na yung visa mo. Again, ang pag-gauge, guys, ng mga visa officers
ay nakabase sa overall strength ng profile natin. So yung mga na-share ko sa inyong tips and information, tips lang naman yun guys para mapalakas yung profile ninyo, yung chances ninyo of getting the visa that you've been waiting for. While waiting for the visa, andyan napapasok yung mga sleepless nights, yung anxiety ninyo. Yan, naramdaman ko rin kasi yan nung nag-apply ako. So, I know what you feel. I know how you feel. Palakasin natin yung profile mo, okay? Para tumaas din yung chances mo of getting the visa. And guys, kung umabot na kayo sa point na to ng vlog, or point na to sa vlog natin, at you know, pag nag-grant ang visa nyo, sana naman, crossing my fingers, mag-grant ang visa application niyo sa South Korea. Here are a few activities na i-recommend ko na gawin ninyo. Specifically guys, kung sa Seoul lang target ninyo na puntahan. Ito yung mga activities or top 3 activities na na-enjoy ko when I went to South Korea. Pinaka-favorite ko guys is yung Gangcheon rail bike. That experience was surreal. One for the books. Second activity, may enjoy mo to kung lalong-lalo na kung fan ka ng mga K-drama, lalo na ng Winter Sonata. And this is sa Nami Island. So maganda mag-picture dito. So lakas maka K-drama feels, lalo na kung winter or autumn. Lalong-lalo na guys kung winter. Okay? So Everland Theme Park, this is South Korea's answer to Disneyland. And guys, for me, ano na lang naman, ang pinaka-highlight ng trip ko dito is yung parade. The parade itself, napaka-entertaining yung panoorin, nakakaaliw. Guys, konti lang na-share ko sa inyo ngayon. Pero again, disclaimer lang na nakadepende pa rin sa overall profile mo, nakadepende pa rin sa consul, kung magagrant yung visa natin. And knowing South Korea is one of the hardest visas to get naman sa panahon na to. And I'm just hoping and crossing my fingers na sana mag-grant din ng South Korean visa na inaasam-asam mo. So yun nga guys, mag-marathon muna kayo ng mga travel vlogs na ginawa natin in the past. And don't forget to like and mag-comment na rin kayo sa comment section guys para mas makilala ko rin kayo, okay? At para makilala ko kayo, subscribe kayo and update nyo ako kung ano nangyari sa Korean visa application niyo. Also, gamitin nyo rin yung platform, yung comment section para makashare din ng tips sa mga travelers and wanderers din natin na gustong mag-apply ng Korean visa. Okay? So, end ko na tong vlog. I hope you have a good day.